Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, grupo ng kontra katiwalaan, umaasang may makukulong na opisyal ng gobyerno bago matapos ang 2025. Umapila na ang grupong laban sa katiwalaan agad nang mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno at ibabang sanggot ng kasong korupsyon bago matapos ang taon. Nais nilang iparusa ang plunder na isampang kasos ng opisyal ng ombudsman upang matiyak na walang makakalaya sa pamamagitan ng piyansa. Alright, panoorin po natin yan, and to further do, let's watch dito sa ating reaction video ni Rob Trip. Alright, let's get it on. Ombudsman immediately file all appropriate charges, especially plunder cases. Pinamamadali na ng grupong Tindig Pilipinas sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa katiwalian. Nais nila na bago sana matapos ang taon, may mapanagot at makulong na dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Plunder ang pangunahing kasong nais ng grupo na may sampa laban sa mga isinasangkot dahil malinaw naman umano ang pagkakamal ng pera ng taong bayan. Nanawagan din ang mga ito sa publiko na makiisa sa National Month of Action Against Corruption. Mahirap lang naman i-prove in court yung plunder pag ganun yung court system. So that's one of our problems, no? Hindi naman kami lawyer, pero napaka-obvious, no? Na plunder levels ang bilyon-bilyon na pagnanakaw, no? Para naman sa grupong simbahan at komunidad laban sa katiwalian o siklab, mainam rin na isailalim sa preventive suspension ang mga government official, gaya ng mga senador at congressman habang sila ay iniimbestigahan kaugnay ng pagkakasangkot sa flood control project anomalies. Ang paninindigan lang namin, dapat, sige, bigyan natin sila ng due process, ano? Tama lang yon. Pero dapat i-preventive suspension man lang sila habang dumadaan sa due process. Dapat agad-agad, yung November 30 po na pagkikita-kita sa EDSA, para sa atin po, countdown po yun. Dapat bago tayo magkita-kita sa EDSA, may nakulong na. At ayan, dapat daw may makulong na, no? Bago magkita-kita sa November 30 sa EDSA rally yan. dapat Isang malawakang rally sa November 30. At meron din sa 11, no? cases na na-file na. Nauna nang pinabulaanan ng ilan sa mga senador ang akusasyon na tumanggap sila ng pera mula sa flood control projects. Sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, handa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at dumaan sa tamang proseso. Binigyang diin naman ni Senator Joel Villanueva na tutol siya sa flood control projects at siya mismo ang nagsiwalat sa mga proyekto na hindi naipatupad. Si Senator Francis Escudero naman, tinawag na malisyoso ang mga aligasyon laban sa kanya kung saan iniuugnay siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa isyu ng flood control projects. Sa November 7, magkakaroon ng White Friday protest sa EDSA Shrine. November 14 naman, may White Ribbon Walk versus Corruption sa Makati City. May pagkilos din ang mga kabataan sa November 17 at ang trillion peso protest action sa November 30 sa People Power. Ayan, ang dami palang rally, no? May 14, 17, 7 at November 30. Ayan, puntahan nyo na, guys. Monument. Iisa lang ang kanilang panawagan sa gobyerno na dapat walang sacred cow o sasantuhin. Sino man ang sangkot ay Ayan, dapat lang walang sasantuhin. Kahit sino ipakulong yan. dapat managot. Alright, napakinggan at napanood po natin ang reaction video ni Rob Trip. And see us again the next one. And peace out sa inyong lahat.